Nabalitaan ko may nag-file ng indirect contempt daw laban sa akin. At ang ating pong reaksyon ay, in the words of Miss Universe 2015 Pia Wurschbach, it's both an honor and a great responsibility. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at hinaharas ng mga followers ni Qubuloy at saka ni Duterte. Kung tayo man po ay hinaharas ng mga taong ito na alam naman natin na alleged pedophile at mass murderer, then I am at peace. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. What? Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katibalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ng indirect contempt ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law. Manalamin po sila. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Oh no! Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangungulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad doon sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, caring-carry naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Nagpapasalamat po tayo dun sa mga kasama natin dito sa Kongreso at yung mga kasama po natin out there who are supportive of our quest for justice. Quest for justice and the truth. Hindi po ito ang panahon para manahimik at matakot sa kabila ng pangharas. Ito po ay panahon para magsabi ng katotohanan at manindigan. Okay, ang implication kasi niyan, talaga makikita mo na meron pa ring impluwensya itong Duterte sa Korte Suprema. Kaya nga ang mangyayari nito, assuming hindi nila binago yung desisyon nila, kahit na pinoint out sa kanila yung factual errors, ngayon di pwede na sila masubject sa impeachment, di ba? Kasi impeachable sila, officers. Ngayon, pwede rin makita ito ni President Marcos na opportunity ito na matanggal lahat ng Duterte appointees. Di ba? This is a golden opportunity. Pwede niya yun siyang mag-appoint ng lahat. So, maraming sanga-sanga ito. Pero it boils down to this. Kung gagawin nila yung tama, wala naman silang problema kakaharapin. Ano ba sinabi niya tungkol sa ICC? Ano nga ba? Gusto ba niya? Di ba sabi niya, no, hindi tayo mag-ano. We will not, wala silang right to do this and that. Pero ano nangyari? Nadala sa The Hague. So, ako nga, sinasabi ko, palagi, President Marcos will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. I'm not saying na he will be open to the golden opportunity to purge the Supreme Court of the Duterte appointees, but if the opportunity is there, if the political environment is conducive for such a move, then baka may kindatan dyan at sige, go na yan. Di ba? Pwede ito. Nasa realm of possibilities ito, it's there. Kaya nga, hindi natin rule out. And itong dinidiscuss naman natin dito, mga possibilities. Magpa-file ng MR. Ngayon, sa August 6 na agenda na ng Senado yung impeachment. Kasi marami silang gagawin tomorrow. Yung chairmanships, memberships, ayusin yon. Tapos, para hindi makagulo. Di ba? So, August 6 na nila in-schedule yung agenda ng impeachment. So, what will happen there? Expectedly, magmo-motion yung mga Duterte senators na gusto na nilang i-dismiss in light of the
decision of the Supreme Court. Pero siyempre, yung mga kagaya nila Senator Risa, ilalaban nila yan. Di ba? Ilalaban nila yan na tipong, teka muna, final na ba yung desisyon? So, yun. Di ba? So, magkakabotohan dyan. Pero for as long as in the final, kung may MR pa na didesisyonan, bakit mo i-dismiss? Bakit mo ni-rule out yung possibility that the Supreme Court justices will see the light of day? At di ba na suddenly gawin nila yung tama. Bakit naman natin i-rule out yung possibility na yung Supreme Court justices gagawin nila yung tama by overturning their own decision? Iba-iba kasi yung boto Iba-iba yung boto. Sabi ko nga yung June 10 vote was not a motion to dismiss. It was a procedural matter. Wala yon Kaya iba yung boto doon. Ngayon kasi, iba rin yung boto. Hindi naman ang pagbobotohan, mag-resume tayo ng trial in defiance of the Supreme Court. Hindi. Ang tanong dito is, i-dismiss mo na ba ito kahit may pending na MR? O yung mga nagpapanggap na sunod tayo sa Supreme Court, di sumunod ka. Hindi pa nga hindi pa nga final Hindi kayo sige, sinunod mo yung executory yung decision, meaning, hindi ka muna magta-trial in deference to that. Pero hindi mo pa rin totally ma-dismiss kasi nga may MR pa. Kasi pag dinismiss mo na ngayon prematurely, tapos 2 weeks down the road, yun na nga, suddenly gawin ng Supreme Court justices yung tama at i-overturn nila yung initial decision, di saan ka ngayon pupulutin? Dinismiss mo prematurely. So, maraming senador and you only need 13 to agree to that.